Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, trending na trending yung pinakabagong motor na nilabas ni Yamaha sa ibang bansa na sinasabi nga po nilang pantapat doon sa Honda CT125 or yung CT Hunter Cab 125. Yung pormahan kasi sa motor na ito, luma na, bago pa. Modern classic yung datingan niya. At dito nga po sa Pilipinas, marami din talaga ang nagkakagusto sa mga ganyang klaseng motor. Sila yung mga tropa ni Cardo Dalisay. Pero sa ngayon nga po, medyo suntok pa sa buwan na makarating yung mga motor na yan dito sa Pilipinas. Yung isa pabor-pabor, yung isa naman bias-bias. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, nung nilabas nga po ni Yamaha ang motor na ito doon sa ibang bansa, talagang pinag-usapan ito ng mga tao. Bukod kasi sa kilalang brand siya, napakagwapo din ang datingan niya. Napakagwapong motor nga po nito. Kaso lang katulad nga po doon sa Honda City Hunter Cab 125, mukhang malabo pa sa sabaw ng pusit na makarating ang motor na ito dito sa Pilipinas. Sa ngayon, syempre hindi naman natin sinasara yung posibilidad. Malay natin, bigla at sabay silang tinopak tapos biglang nilabas nila sa Pilipinas. O diba? Wala pa din akong pambili. Wow! Kahit po kasi sabihin nating mababa yung mga displacement nilang dalawa, yung ganyang klaseng itsura kasi ng motor, may presyo talaga yan. Ang ibig kong sabihin, mahal talaga ang presyo niyan. Lalo pa't sikat na brand silang dalawa. Kaya kahit ilabas pa siya sa Pilipinas, marami pa rin ang magsasana all. Pero sa tingin ko naman, marami pa din naman ang bibili. Kasi nga, mahilig din talaga ang ibang Pilipino sa mga ganyang klaseng itsura ng motor. Modern classic. Feeling kasi nila kapag may ganyan sila, gumagwapo sila. Hindi, wow. Pero bukod nga po sa mga brand na yan, meron pang isang brand, actually bagong brand, na may ganyan nga din pong klaseng itsura ng motor. Yes po, at kung yung dalawa nga po medyo alanganing makarating sa Pilipinas, eto malaki ang tsansa. Yes po, malaki talaga ang tsansa. At itong motor nga po na tinutukoy ko walang iba kundi ang Monarch Axis 125. Sa unang tingin nga po, medyo may hawig na talaga siya doon sa motor ni Yamaha. Medyo may hawig lang naman. Noong mga nakaraang buwan nga lang po, sa tulong ni Skygo, pinakita na nila ito sa mga tao doon sa ginanap na motorcycle show. At nung nakita nga po ito ng mga tao, napahanga din talaga sila. Yung ibang mga tao nga pong matagal naghintay doon sa City 125 Hunter Cab, medyo nabuhayan na sila ng loob dahil nga sa motor na ito. Panigurado kasi dyan kung ilalabas to sa Pilipinas, medyo affordable to compare doon sa dalawang brand. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Monarch Axis 125 na mayroong 127 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, carburetor type, at ito po ay naka-air cooled pa din. Panay siyan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 10 horsepower at 8,000 RPM, 10.5 Nm of torque at 5,500 RPM. At dahil hindi pa nga po nilalabas ang motor na ito, wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. At speaking of hindi pa nga po nilalabas, ang motor na ito ay in-unveil na rin doon sa Malaysia na may pangalan nga pong Aveta Ranger Max 130. Medyo familiar yung 130 Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 9 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 55 km per liter. Para nga po sa isang carburetor type na motor, matipid po yun. Ano pa kaya pag ginawa nilang FI? Ang sukat ng kanyang gulong 2.75 by 18 sa harap at 3.50 by 60 naman sa likuran. Yes po, mas malaki po yung gulong niya sa harapan. Kaya isa lang ibig sabihin nun, maliit yung gulong niya sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. Wala siyang ABS at wala din po siyang CBS. Pero wala din naman problema doon. Basta hindi ka lang kamote sa kalsada, 80% ligtas ka. Ang kanyang seat height ay may taas sa 770mm at 180mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 113 kg. Hindi siya ganun kagaan, hindi din siya ganun kabigat. Swakto lang. Ito nga po ay 4-speed manual semi-automatic. Wala na po siyang clutch na pipigain. Mga punta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Yung headlight niyang bilog, napakaastig ng pagkakagawa. Para siyang ring light. Yung ilaw naman niya sa likod, maganda rin ang style. Para siyang taillight. Ang kanya nga pong gauge panel, ito po ay naka full digital. Pabilog nga din po yung hugis niya. Doon nga po sa Malaysia, mas prepared na mga tao na gawing pang off-road ang motor na ito. So dito nga sa Pilipinas, NMAX pinapang trail eh.
So base nga po sa itsura niya, mas pabor talaga na pang off-road siya. Kasi nga mataas yung kanyang ground clearance, malaki yung gulong niya sa harapan, tapos pag nilusong mo siya sa tubig, hindi maabot yung kanyang tambutso kasi nga mataas yung kanyang tambutso. At higit sa lahat, naka-dual sport na yung gulong niya. Ready na talaga siya on and off-road. Okay. Pero dito, wala nang mas re-ready pa dito. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork na may goma sa gitna. At sa likuran naman, ito pa ay gumagamit ng dual shock absorber na may baso, na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Ano Brad, bitin pa ulit? O ito pa isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion, at kitang-kita naman mga Brad, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng stallion. Pero, meron po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng 2 kahong Red Horse. Regarding nga po sa kanyang presyo, wala pa po sinabi kung magkano. Pero kung pagbabasihan natin yung presyo niya sa Malaysia na 6,988 Malaysian ringgit, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 82,000 pesos. Pero syempre, presyo lang po sa Malaysia yon. Tsaka mataas din po yung presyo ng motor sa kanila. Ang ibig sabihin, kapag tuloy na siyang nilabas sa Pilipinas, malaki ang posibilidad na mas mababa pa siya doon. At ayon nga po sa mga bali-balita, magiging available daw ito sa Malaysia sa buwan ng June or July sa susunod na taon, sa 2024. At hindi rin po malayong ilabas siya sa Pilipinas mga ganung buwan or mas maaga pa. Kaya kung sakaling trip mo rin ang motor na ito, may panahon ka pa para mag-ipon. So hanggang dito na lang muna mga Brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.